Brother Bimbo. Magandang umaga po sa Panginoon at magandang araw sa lahat. Merry Christmas po! Merry Christmas! Ulahan Chino tayo ngayon. Bakit nga po ba nakapula? Kasi masaya. Kasi daw nga. Kasi daw ay masaya. Tama. At pag nakapula, ibig sabihin daw nun ay pag-ibig. At pag may pag-ibig, masaya. So tama itong aking ginawang devotion. Actually po, yung devotion ko ay meron po talaga may nakaprepare na original. But then, in the last minute, pinalitan ng Lord. Dahil yung una, kapag siya ay ginagawa ko, hanggang sa matapos, hindi po ako happy. Hindi po ako happy. Tapos nang ginawa ko kagabi, natapos madaling araw, alas 2. Ito na nga. Siya. Sabi daw, pag nakapula, masaya. So, ang aking pong title ay Masaya at Mahabang Buhay. Yun. Sa English ay, happy and long life. Long and happy life, prosperous life. Pag sinabi ng Panginoon, long and tao, kasama yung satisfaction doon, yung prosperous life, mga ganon. So, masaya at mahabang buhay. Sino po may nais na magkaroon ng masaya at mahabang buhay? For sure, lahat ano po. Amen. Amen. So, ang text po natin ay basahin natin sa Awit 34, verse 12. Dahil po kulang ako sa oras, Sister Lorna magbasa. Hindi ko na magandang magbasa. Okay. Basa. Mga Awit 34, verse 12 to 16. 12 12 to 13. Oo nga pala. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Okay, sino daw po may gusto? Sinong may nais ng masaganang buhay? Di lang mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So, what's your tongue? What's your tongue? And sa 13? 13 pa. Yun na yun, kasama So, yun. Di so, lang mo'y ibig po pala pigilan. sabihin, excuse me, ang Panginoon ay nangako na magkakaroon ka na masaya at mahabang buhay. Kasama na doon yung sa mahabang buhay, yung ikaw ay panatag, ikaw ay prosperous, ikaw ay kontento. Kung, sabi sa awit, magkakaroon ka nito kung iingatan mo ang iyong dila. Diba? Sabi doon. Sabi ay, iwasan mo magsabi ng masasamang pananalita. Okay, so yun. Number 1, iwasan ang masasamang pananalita. Number 2, itigil ang pagmumura. Sino po? Yan, itigil ang pagmumura. And then, itigil din ang pagsasabi ng masasama laban sa iyong sarili. So, tatlo yun. So, umpisahan natin sa iwasan ang masamang pananalita sa kapwa. Yun. Dahil sa tayo ay may relasyon na sa Panginoon, nakakilala na tayo, dapat aware na tayo sa ating mga sinasalita. Di ba nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon? Hindi man tayo perfecto, meron sa puso natin na pag may nababanggit tayo against sa kapwa natin, di ba? May ganun din po ba? May conviction sa loob ng puso mo na mali ang nasabi ko. Parang grounded. Yung di ba sa mga sa NBI, pag may machine doon na lie detector test, yung gano'n, merong machine doon na pag tumuong ka doon, nagsinungaling ka, na gano'n, gano'n din.
kapag ka meron kang medyo nabanggit na medyo sala sa tono sa kapwa mo, di ba, gumaganon yung puso mo na, may mali, may sala, di ba ganon? Ibig sabihin no, may relasyon ka sa Panginoon kasi nakakaramdam ka ng ganon, di ba? So, iwasan daw natin ang pagsasabi at ng masama sa kapwa. Itigil. Magiging ito man daw ay ating sinasadya o hindi sinadya o biro o expression. Kasi minsan, di ba, ako nakaka-express ako, bruha ka. So, ano ba ang bruha? Di ba witch yun? Yung kukulang. So, masama yun. O ano pa ba yung mga malimit natin naririnig? Yung mga syusyunga-syunga. Kahit pagpit to, sinasabi ko yung mga bad words, to explain yung mga bad things. Okay lang kung basta na. Halimbawa, syusyunga-syunga, di ba? Na nakikinig natin yun. Pulol ito. Engot naman. Yung mga ganon. Ang ulaga mo. Di ba may mga ganon? So, iiwasan daw natin ang mga ganong bagay. Bilang tayo ay nakakilala at nakikipagrelasyon sa Panginoon. Bago natin na sambitin, kailangan mag-isip muna. Okay? Tapos, number 2, itigil ang pagmumura. Itigil ang pagmumura. Okay. Makibasa naman Sister Lorna yung sa Santiago 3, verse 9 to 11. Siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Okay. Okay. So, ibig sabihin po pala, yung dila, ma-powerful siya, di ba? Kumbaga life is in... Life and death. Life and death ang ating Thank you, brother. Kasi maaari siyang makabuhay sa isang tao o pwede siyang makamatay. Kasi kung magaganda ang words na lumalabas sa bibig mo, maa-uplift siya. Mabibigyan mo siya ng buhay, mabibigyan mo siya ng pag-asa. Pero kung ibibigay mo sa kanya, idadam mo siya, madidepress lang siya. Kaya ang power ay powerful ang tongue. May kapangyarihan siya na pumatay kahit salita lang o may kapangyarihan din siyang bumuhay. Kaya sabi, ang dila ay makapangyarihan. Sabi rin hindi po pwede na ang dila natin ay ginagamit natin sa pagsamba sa Panginoon. Tapos maya-maya naman, kung ano-ano naman sasabihin yung against sa mga kapaligiran o sa sarili mo, magmumura ka, para bang double tongue. Kaya siguro yung ahas, di ba, ang ahas nakasama yung dila. Tingnan nyo nga, dila nyo. Wala naman nanood, gano'n. Kasi nga, powerful ang tongue. Kaya, di ba, kung ano nakita ng mata natin, papasok sa isip natin. Maapektuhan ba tayo noon? Lalabas ng dila. Ganun ang nagiging sistema, di ba? Kaya kung halimbawa, wala tayong relasyon sa Panginoon, madudulas tayo. Kaya powerful talaga ang dila. Tapos, yung mga nagmumura, di ba? Ang feeling ng nagmumura, siya lagi ang tama. Walang nagmumura na naiisip niya na siya ay mali. Di po ba? Pag nagmura, palamura ang isang tao, lagi na lang, akala niya, ang sinasabi niya ang tama. At ang minumura niya, ang may kamalian. Palagi siya ang superior. Pero hindi niya nalalaman na nasa kanya ang depekto. Kalimitan ganoon.
So, kapag may spirit ng pagmumura, maaari siyang makadepress ng taong nakikinig. Yung wala naman sigurong tao na pag ikaw yung minumura, matutuwa ka pa, di ba? Kaya masyadong maforte ang ating dila. So, bilang tayo ay nakakakilala na sa Panginoon, may relasyon, kailangan natin pigilan ang ating dila. Dahil may masama itong epekto sa nakakarinig nito. At sabi nga sa Santiago, ang dila ay ginagamit na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kaya, hindi maganda, nagagamitin mo rin siya na paglalait sa kapwa o maging sa sarili mo. Okay po ba? Ang bukal ay bago. Okay. Ang last po ay yung itigil na ang pagsasalita na masama laban naman sa sarili. Di ba sanay din tayo na kung ano-ano sinasabi natin masama sa sarili. Halimbawa, hindi tayo magkaigil sa ating mga ginagawa. Ano ba yan? Ang ano po, ano mga word, bad words. Ang emo ko naman. Ang ano ko naman. Di ba nagkakaganon? Yung so, pag itigil na daw po natin kasi ikaw ang nagiging prophet sa sarili mo. Eventually, magiging ganun ka. Kung hindi ka magaling, talagang magiging hindi ka magaling. Kasi ikaw ang nagpo-prophesy sa iyong sarili. Okay po ba? Kaya, natuto ako doon kasi mahilig akong laitin ang sarili ko pagkat hindi na ako magkaigil. Pero salamat sa Panginoon. Ibalik ko lang doon sa pagmumura. Meron akong incidents na nangyari sa sarili ko noon na umaakit ako sa hagdanan. Akala ko last step na kasi may hawak akong dokumento na binabasa. Ay dumulas ang paa ko. Ang lumabas? Ba't ako cinta? Ay nasa harapan ko po. Bata-bata pa ako. Nasa harapan ko po. Ay crush ko! Kaya kailangan sa'yo. So, napahiya ako kasi ang sabi ko niya, Marley, nagbumura ka pala. Pero ang laki ng krimen na ginawa ko. So from then, natutunan ko na ang sama ko. Hindi ko na uulitin, no? Huwag mo na ako magmura kasi masama, nakakahiya. Namunapan talaga ako, nag-init yung mukha ko, napahiya ako. So lumabas na ngayon sa bibig ko pag nagigitla o nagugulat o nagagalit, ay kabayo. So pinakamayaman na ngayon sa Pilipinas, marami akong radyo. Maraming kabayo. So, yun. Natuto ako doon na hindi magmura ng ganun. And besides, lumaki naman din po ako na hindi ko naman din narinig yun sa mga magulang ko. Kaya yung mga puto-putsita, na walang kinalaman naman yung inyong magulang sa pinagagagawa mo, yung murahin yung ina mo, di ba? So, kalimutan na po natin yun. Now, ang tanong ko ito, nalaman natin na masama pala yung magsabi ng masama sa kapwa, magmura, at magsabi ng masama sa sarili. Ang tanong bakit ba tayo nagkagawa pa rin natin noon? Bakit pa rin tayo patuloy at patuloy na nagsasabi ng masama sa kapwa, nagmumura? Ito po yun. Tatandaan po natin na mention sa John 10:10 na naparito ang kaaway upang pumatay, mangwasa at pumatay. So kapag ang isang tao ay may takot, may galit, may inggit, o anything na character na wala sa fruit of the Holy Spirit, papasok ang diablo doon, sasakyan na yun. So yung sa John 10:10 na pinangako ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya na i-intercept.
papasukan ng Diablo, sasakyan niya ay yung iyong galit, ang iyong inggit, ang iyong kung ano pa man, upang hindi mo makamit yung ipinangako na magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano pa? So, paano natin maiiwasang magsalita ng masama, magmura, ganyan? So, number 1, baguhin daw natin ang laman ng isip at puso. Tulad na ng banggit sa Lucas 6:45. Sabi doon, kung ano ang laman ng ating mga nasa puso, yun ang laging buhay natin. Kung humanap ka ng tao na kung ano palagi yung sinasabi niya, yun ang laman ng puso niya. Hindi po ba? Number 2, i-capture daw natin ang mga aalalahanin. Paano yun? So, kung ikaw ay talagang nananampalataya, nakikipagrelasyon sa Panginoon, may devotion tayo. May i-devote mo doon yung, ano ba nangyari sa akin maghapon? Ano ba ang mga nabanggit ko? Ano ba yung mga naisip ko? So, ikakapture mo doon. Nahuhulihin mo. Ako, lagi akong naiisip ko yun sa kanya. O sa kung kanino man, o sa sarili ko. Kasi yun ang sinasakyan niya ng Diablo, di ba? Pag ikaw ay may takot, may higit, doon siya sasakay. So, kailangan mong hulihin noon. At ikaw ay kumalma. Kumalma ka. Kasi, pakibasa Sister Lorna ng awit 46:10. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa. Sa buong sanlibutan, pinakadakila. Okay. So, i-capture mo ano ba yung mga negative na nagagawa ko, yung isip ko, ang isip ko, ang bibig ko. Anuhin mo yun? Ihain mo sa Panginoon. Kasi, God is in control. Siya ang, nasabi niya, siya ang Diyos. Siya ang namumuno. Eh di ba tayo taga-sunod? Kasabihin mo, siya ang Diyos na namumuno. Eh ba't hindi ka sumusunod? Naku ba? Amen. Tama po ba yun? So sabi na doon, kayo'y magsitigil, kayo'y kumalma. Ako ang Diyos na mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Ang ibig sabihin dito na mamumuno sa bansa, it means you. Bansa mo, by pamilya mo. Ang bansa is, let's say si Brother Bimbo, ang bansa niya, yung pamilya niya. That's bansa. So, pamilya tayo. So, this is bansa. Ganon. Magsiti mo. Kumalma, tumigil, Panginoon ang kikilos. Okay? At dito ako mag-close sa mga ngaral 12, 13. What's that? Yung anumang bagay ay isusunod. Papapapapasa niya. Sa mga ngaral 12:13-14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ayun. So, ang sabi na sa mga ngaral, lahat ng ating inisip, ginawa, maging mabuti, maging masama, lahat ng ito, hayagman o lihim, isusulit natin sa Kanya. Okay? So, ngayon po ay ilang araw na lamang bago magtapos ang taon na ito. Nawa po itong simpleng devotion na ito ay tumimong sa atin. Hindi po tayo mga perfectong tao, nagkakamali tayo. Pero ito ay paalala. Paalala sa ating lahat, sa atin. Kasi ako'y nagbabayolate din dito. Nakakatuwa. Nagtuturo ang Panginoon. Kaya, to God be the glory. Maraming salamat po at Merry Christmas.